Magandang umaga po sa ating lahat. At muli po, tayo po'y muli magpasalamat sa Diyos sa umagang ito. At alam ko, ang lahat po ay excited na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Bago po tayo umawit, nais ko lang po i-share. Kahapon po, bago po kami pumunta rito mag-practice, nakasabay ko po si Kumarin G. And then, sabi niya, first sabi niya parang kailan lang, no? Sabi niya, dahil po siguro, noon pong young people na balik tanaw po namin, sabi niya noon, sabi niya, parang kailan lang nung kabataan tayo. Dahil po nung kabataan po namin, kami rin po ang nagli-lead sa music team. Kami po si Sister Minerva, Kumarin Connie, lahat po rin yan. Yung mga pioneers music team. And then sabi niya, oo nga sabi ko, ngayon sabi ko talagang salamat sa Diyos dahil patuloy tayo ginamit. At kami po'y nagpapasalamat at nakabalik muli sa music team. Salamat sa Diyos at ako po'y galak na kami po'y nakabalik, nakatayo muli sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Amen? At muli samahan po niyo po kami, tayo po'y sabay-sabay na tumayo at magpuri, sambahin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Yes, oh God! Amen! Patuloy ang Diyos, kami po ay nananabik sa inyong presensya. Ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nanabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako narito, naghihintay. Amen! Naasam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Binago mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Yes, Lord! Salamat sa iyo, Diyos! Binago mo ang buhay ko, ito'y iyo, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Amen. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, Lord! Asam-asam presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus,
malaya ka. Binago mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Yes, Lord. Sumasayaw na nga sa'yo, Diyos. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Binago mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Binago mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Amen. Hallelujah. Amen po. Purihin po ang Diyos dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, katapatan ng Diyos, ay makakasayaw tayo at makakapagpuri sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama po nating purihin at itaas at dakilang pangalan ng ating Diyos. You are worthy to be praised, Lord. Marapat lamang na ikaw ay aming alayan ng walang hanggang pagpupuri at pagsamba. Hallelujah! Hila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutukoy mo ako. Ako'y walang tako, ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang aliw, nanaramang bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig. Kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Amen! Walang sino mang makakapantay sa ating Diyos! Hallelujah! Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Galingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Dapat lang, amen, papurihan ka. Sasalamat ay sasambahin tuwing na. Hallelujah! Lahat ng papuri at pagsamba ay sa iyo, Diyos. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nanaramang bawat saglit. Ang wagas mong pag-ibig,
sambahin ang Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso. Sabihin mo natin, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tutugon mo ako. Ikaw ang kasama ko, wala akong takot. Ikaw ang kasama ko. Hallelujah. Puso ko'y nangalabing sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat sakit. Ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama. Hallelujah! Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Pinatunayan mo ito, Diyos. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lang ang Diyos, buhay at totoo. Hallelujah! Yes, Lord, pinatunayan po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Kaya lahat po na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, itaas po natin ang ating Diyos. So, ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig kahit sino pa man. Jesus, ikaw lang. Isang lahat. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang baliw, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Walang sino mang makakapantay sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Amen. Sa umagang pong ito, Panginoon, wala po kaming itataas na pangalan, kundi pangalang Jesus lamang. Hallelujah, Lord. Jesus.
dakila at dapat na purihin. Kagalakay sa Kanya nang gagaling. Siya ay dakilain. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay, nagliligtas mula sa kawalan. Atin siyang sambahin. Ang Diyos ay dakila at dapat na purihin. Yes, O Lord, dapat kang purihin, O Diyos. Kagalakay sa Kanya nang gagaling. Siya ay dakilain. Hallelujah. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. So Lord, Ikaw ang aming tagumpay. Nagliligtas mula sa kawan. Atin siyang sambahin. O Diyos, nais ka naming itaas ang ngalan mo. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala. Magtitiwala sa iyong pag-ibig. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Ang Diyos ay dakila at dapat purihin. Hallelujah. Kagalakay sa Kanya nang gagaling. Siya ay dakilain. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ikaw ang aming nagliligtas mula sa kawan. Atin siyang sambahin. O Diyos, nais ka naming itaas. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala. Magtitiwala sa iyong pag-ibig. Ikaw lang, pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan.
Kaya nasabahin, itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Buksan po natin ating mga puso, ang ating mabibig. Hallelujah! Karapat-dapat kang itaas sa Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Worthy to be glorified. Worthy of all the praises, O Jesus. Hallelujah! We exalt you, Lord. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapala, Jesus. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Itinataas ka namin ngayong umagang ito sapagkat walang ibang karapat-dapat na purihin, sambahin at parangalan kundi ikaw lamang, o aming Diyos. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magtiwala sa iyo, Panginoon. Manangan hindi sa aming sarili, kundi manangan, Panginoon, sa tinapos at ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, Panginoon, ng buong pagkatao namin, Panginoon. Sapagkat higit sa lahat, O Diyos, dakila ang iyong pag-ibig, dakila ang iyong pagmamahal, O Diyos. Ito ay higit at sapat pa sa buhay po ng bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Patuloy kang parangalan, Panginoon, ng iyong mga anak ngayong umagang ito. Kapatid, awitin mo ang awit ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos ngayong umagang ito. Itaas mo ang iyong tinig. Itaas mo ang iyong mga kamay. Itaas mo ang papuri ng iniligtas ng Diyos. Itaas mo ang papuri ng may katagumpayan sa iyong buhay. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Walang ibang karapat-dapat. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang karapat-dapat. Hallelujah! Sa pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! 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 Oh, praise you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos, na maihahasik sa puso ng bawat isa sa amin ngayon. Ito po ay binhi ng pagtitiwala, binhi ng pananampalataya, binhi ng buhay, Panginoon, na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. O Diyos, nais ka naming itaas. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala. Ang titiwala sa iyong pag-ibig. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. O Diyos, nais ka naming itaas. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala. Ang titiwala sa iyong pag-ibig. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan, papurihan, luwalhatiin sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob. Sapagkat o Diyos,
Ang aming pagdako sa lugar na ito katunayan ng iyong walang hanggang probisyon sa amin po mga buhay. Mula Lunes hanggang sa araw na ito, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na higit pa sa mga pangangailangan namin ang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kailanman, O Diyos, ay hindi ka nagkukulang sa amin. Kaya nga po, O Lord, ipinapakita po namin, O Diyos, ang laman ng aming mga puso, ng pasasalamat, pagpupuri, pagsamba sa pamamagitan po ng aming pagkakaloob. Kaya nga po, O Diyos, tanggapin mo ang aming mga kaloob sa umagang ito bilang masamyong hamyo, bilang masamyong hamoy sa iyong harapan, Panginoon. Na alam po namin, O Diyos, na sa bawat paghahandog po namin, ito ay nagbibigay ng kaluguran sa inyo sapagkat ibinabalik lamang namin, Panginoon, ang iyong kabutihan na nararanasan sa amin pong mga buhay. At ito po, O Diyos, ay patuloy po namin gagawin sapagkat hindi tumitigil ang kabutihan mo sa amin pong mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at pangalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang tako, ikaw ang kasama ko. Amen. Wala pong bagong dating. Hallelujah. So tayo pong lahat ay tumayo at magbatian po tayo sa ating mga kapatiran na may kasamang ngiti sa ating mga labi. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ako'y nananapit sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang, puso ko'y nananapig sa banal mong pag-ibig, yakap mong walang maliw, nadarama bawat sakit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Amen. Muli po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Tagumpay! Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ang ating pong mga kamay ay palaging nakataas sa katagumpayan na binigay ng ating pong Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you, music team. Thank you, pioneers. Amen. Parang paborito na po kami ng music team. Amen, Brother Mike. Tagumpay. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pong mga thunders dito kanina, kasama po ako Amen. Sila po yung old music team version ng CFSM. Kami po yung sinaunang tao. Sinaunang tao na nasa music. Kagaya po na sinabi ni Brother Jimmy kanina, from kabataan po namin. Kagaya rin po ng music team natin ngayon.
no? From their youth, ay ginagamit na po sila ng ating pong Panginoon. At napakasaya po na hanggang ngayon, na kahit may mga sakit na sa kasukasuan, amen, tayo pa rin po ay lulundag sa sayaw, awit ng malaya sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Kapag po pinupuri natin ang ating pong Panginoon, amen, iba pong lakas, ibang saya, ibang kagalakan, every fresh lagi po ang hatid ng presensya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. At kagaya po ng ating inawit, no? Because of the indwelling of the Holy Spirit, nung makakilala po tayo sa ating pong Panginoon, the Holy Spirit is already within us, no? Indwelling in us. Amen? Kaya po hindi na natin inihintay ang presensya ng Diyos. Nasa atin na po ang presensya ng Panginoon. Amen? Ang paglilinis, the righteousness of Christ is already in us dahil po tinanggap na natin siya sa buhay po natin at siya na po yung nabubuhay sa atin. Kaya nga po binago na niya. Binago na ang buhay po natin na ating pong Panginoon. Amen? Kung ngayon pa lamang po natin ito narinig, amen? God is marami pa pong in store for us ang ating Diyos. No, sa pagkakilala po natin sa Kanya, sa pakikinig ng Kanyang mga salita, habang dinidiscover po natin ang mga salita ng Panginoon, kung sino ang Diyos, amen, the benefit is yours, kapatid. Ang benepisyo nito ay nasa atin na po. Ang mga pagpapala, kagaya po ng ating inawit, tayo po'y nagtitiwala sa binigay na buhay ng Diyos sa atin, sa Kanya pong pag-ibig, tayo lubos na nagtitiwala. Dahil saan pa tayo magtitiwala kundi lamang po sa ating pong Panginoon. Amen? The very sure na buhay po, no? Sa mundo pong ito, pertaining to this world, amen? Kahit nasa mundo pa po tayo, sigurado po ang buhay na binigay ng Panginoon sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Every Sunday po ay pagkakataon na sama-samang ipahayag sa atin sa ang ating pagsamba sa Diyos through praise and worship. Amen? Ito po ay, ang Sunday po ay time of celebration. Nasama-sama po tayong magkakapatid na maghahayag ng mga papuring awit para sa Diyos. Malaya tayong sumigaw, malaya tayong sumayaw, malaya tayong magpahayag ng mga awiting pagsamba, even your own worship to God. Kung paano mo po nararanasan ng Diyos. Amen? Lord, di kang saya ko. Lord, di kang tula ko. Lord, di kang kapayapan ko. Kapag po sinasabi natin ito, tunay po yan ay nandyan na sa ating pong mga buhay kung paano po natin nararanasan ng ating Diyos. Amen. Sino po ba dito ang nakakasulat ng awit para sa Panginoon? Nasubukan nyo na po ba? Recently, Pastor Francis shared to us, no, kung ano po yung inawit, yung pong naisulat niyang awit. Kakantahin mo na ba, Pastor? Amen. Nung mga bata pa po kami, naalala ko, no, yung sabi ni Pastor Francis, gusto ko ring umawit sa Panginoon, sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, lahat naman tayo hindi naman marunong eh. Amen. Hanggang ngayon nga po, ako, no, personally, nahirapan po yung mga musician sa akin. Ako na pong muna, ako nang mitawli. Nepo. Nung ako po muna, tawli ko. Nepo, kita pong music. But if you desire, no, and practice, siyempre po, no, nandyan po ang provision ng Diyos. Amen? At tayo pong lahat ay malayang umawit sa ating pong Panginoon. Nilalagyan na po yata ng areglo o music, no, yung naisulat niya pong kanta. And I'm so blessed po, no, sa mga kapatid natin na nakakalikha ng mga awit, no, sina Brother Janel, Brother Januel, amen, yung mga, di ba narinig na po natin yung mga composition po nila, no? And we are so blessed na ganun po nila naaawitan ng Diyos, and they shared it to us. Ito po ay binabahagi nila sa atin. Kung paano po ang Diyos, ito ang ating pong Panginoon, kung paano po natin siya nararanasan, yan po yung nasa atin at inaawit po natin sa ating pong Panginoon.
Amen. May mga maladabid po ba dito na anumang kalagayan ng kanyang buhay, siya po ay nakakaawit sa Diyos. Siya po ay nakakalikha ng mga awitin para po sa ating pong Panginoon. Amen. In every season of his life, masama man yan, mabuti man yan, ang kanya pong kalagayan. Para pong sa atin in our lives in this world, may masama, may mabuti. Amen. Dahil nandito pa tayo sa mundo. But, ang ating pong Panginoon ay palagi pong nakatunghay at kumakalinga sa atin. Yan po yung awitin ng ating pong mga puso. Kung sino po ang Diyos. Kagaya po ni David. And our topic for today, mga topic po natin ngayon, amen, seasons of seeking God. Urong po. Ayan. Seasons of seeking God and spiritual renewal. Writing Psalms, seeking God's guidance. Ayan. May mga awit po, no, na naisulat po si Haring David habang pong patuloy niyang hinahanap ang patnubay ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sa buhay po ni David, amen, balikan lang po natin, no? Sa buhay po ni David, ang dami niyang pinagdaanan. Noong bata siya, humiliation of his brothers, no, almost killed by King Saul, no, nung tumutulong na po siya sa pakikidigma, no, ng Israel laban sa kanilang mga kaaway. Siya po ay halos patayin ni Haring Saul. Even yung rebellion ng kanya pong anak, no, na si Absalom, no, yung mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay, victories over his enemies, sa kabila ng mga masasamang sitwasyon, siya po ay tagumpay, no? Nakaranas po ng katagumpayan, his victory over Goliath, even to the point of committing sin against the Lord, no? Yung pong pinag-usapan po natin last time sa ating pong mga pinag-aralan, no? Kung paano po nagkasala si David, even to the point of committing sin against the Lord. David committed sin. Instead of running away from God, he ran to God. Amen. Nagkasala po si David, pero imbis na po siya ay tumalikod, running away. Amen. Siya po ay tumakbo patungo sa Diyos. Amen. Instead of running away to God, he ran to God. From God, he ran to God. He repented deeply and experienced again the healing and restoration of the Lord. In this seasons po ng kanyang buhay, he seek God spontaneously, continuously, no? In all these seasons of his life, he seek God. He sought God, no? Sa kanya pong mga yugto ng kanyang buhay, makikita po natin, palagi siyang naghahanap sa Diyos. Palagi niyang gustong maranasan kung paano po siya sinasamahan at pinapatnubayan ng ating pong Panginoon. At isang kaugalian ni David in seeking the Lord is writing Psalms. Siya po ay lumilikha ng mga awit para sa ating pong Panginoon. Isa pong pagkilala ng Biblia kay David, he was a skilled musician. He played the harp, no? Yung harp po, yung ganon-ganon, no? Yung pong ganon yung tinutugtog niya sa kanya pong buhay, no? He played the harp. Remember, tinutugtugan po niya si Haring Saul, no? ng kanyang harp. Kapag po si Haring Saul ay balisang-balisa, siya po ay nagkakaroon ng kapayapaan dahil po sa pagtugtog ni Haring David. Tinawag po siyang sweet psalmer of Israel. Yan. Tinawag po siyang sweet psalmer. Ano ba yung sweet? Isa siyang magiliw na tagapag-awit ng Israel, no? Kasi po yung mga inaawit niya ay papuri sa Diyos, kung paano po niya pinapahayag sa kanya mga awit, kung sino po ang ating pong Panginoon. Amen. Naalala ko, minsan kapag po may mga inawit tayo, may mga parang yung mga song leaders, no, yung mga kahit nung panahon pa namin nung mga bata-bat, mayroon pong mga pinapasikat na awit. Para pong artista, no? Pero hindi po, mga praise and worship po ito. Na kapag ginawit mo,
ayan, pinasikat yan ni sister, pinasikat yan ni brother. Amen. Para po sa ating pong Panginoon. At ako po ngayon, personally, yung pong mga awit na yan, binabalikan ko po, no? At with the cellphone, YouTube, no? Doon po sila nakaano, wala po akong ibang app ng mga song para maka-access po ako kundi yung YouTube. Yan, I praise the Lord sa mga kanta po na yan, no, na nalikha at nakapagbibigay po talaga ng kalakasan sa bawat isa. Papuri sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa buhay po natin. Amen? Considering out of 150 Psalms, 73 or more ay naisulat po ni Haring David. Amen. So, ganun po kadami yung kanya pong naisulat na kanta in his time. At baka po mas marami pa. No? Kasi yung iba pong mga awit na-identify po na siya yung nagsulat. Pero mayroon rin pong na-identify na iba yung nagsulat, kagaya po ni Moses, no? Yung iba pong mga lingkod ng Diyos na gumawa po ng awit para sa ating Panginoon. Hindi po natin alam kung narinig kung paano po binigyan ng music, binigyan ng tono yung mga awit po ni David. Pero aawit po tayo ng mangilan-ngilan. No, sa mga pamilyar po tayo sa mga awiting ito. Psalm 23. Ano po kasi yung Psalm 23? The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Psalm 23. Sabayan niyo po ako, no? Awit po tayo ng acapella. Awitin po natin yung pong tono ni David. Baka ito po yung tono na nalaman po natin from Psalm 23. Praise God. You make me lie down. Sige, awit po tayo, no? You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet word, and you let me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. Amen. Binigyan pong tono ni Don Moen. Ito naman po, paborito po ng mga mens to. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. Paborito po yan ni Brother Ronald. Tagumpay ang Panginoon ng aking pastol. In Psalm 23, David described God's kindness and goodness of the Lord, no, to His people. Ganun po tayo, pinahihimlay ng Diyos sa Kanyang malinaw na batisan. Pinahihimlay tayo, pinapahinga tayo ng ating pong Panginoon, no, sa Kanya pong mga bisig, sa Kanya pong mapagpalang kamay. Amen. Na-identify po ni David ang ating Panginoon as a good shepherd dahil siya po isa ring pastol. Kung paano po niya inaalagaan, pinaglalaban yung kanya pong mga tupa, yung mga inaalagaan niyang tupa. And doon po niya naisulat ang awit na ito. Because that is the Lord, no, in His life. Kung paano po nakakaranas siya ng true rest sa ating pong Panginoon. Amen. Ang mga anak po ng Diyos, nagpapahinga po yan. Amen. Pagod ang katawan, pero ang kaisipan, ang kaluluwa, ang puso, ay pinahihimlay po ng ating pong Panginoon. Nakakaranas ng pagkalinga ng ating pong Diyos. Amen. Psalm 42. Ito, alam din po natin ito, yung mga time po namin, no? Ulitin po natin. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship Thee. Amen. Alam niyo po ba na naisulat po ni David ang Psalm 42 nung panahon na malayo siya sa templo, no? Parang na-exile po sila, no?
At malayo po siya sa templo ng ating pong Panginoon. He longed to worship the Lord. No? Siya po ay nananabik sa presensya ng Diyos. Siya po ay nananabik sa kung paano niya po purihin ang ating pong Panginoon sa pagkalinga ng ating Diyos. Amen? At noon din pong probably yung time na gusto po siyang patayin ni Haring Saul, na siya po ay nagtatago. Siya po ay nagtatago sa kanya pong mga kaaway kay Haring Saul na gusto pong pumatay sa kanya. And likely, pati po nung nagrebelde ang kanyang anak na si Absalom. Imagine, no? Ini-imagine ko po si David kung paano po siya sa kanya pong kalagayan na hindi mo maipaliwanag ang sakit, ang kapighatian na kanyang nararamdaman, nararanasan, but still, ang Diyos po ang kanyang tinatakbuhan. Ikaw ang Diyos na lagi kong hinahanap. Ang kong kaluluwa, tanging ikaw ang siyang hangad. Yan po yung mga sulatin, no? Yung mga sinusulat po ni Haring David, kung paano po niya nararanasan ang ating pong Panginoon. Amen? At talaga pong mainam para sa kanya na siya po ay manatili sa pagkalinga, sa pagkupkop ng ating pong Diyos. Amen. Psalm 139. No, 3 lamang po ito na binigyan natin ng puso ko iyong sinisiyasat. Puso ko iyong sinisiyasat. Sabi po doon, no, Psalm 139, chorus. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen? David acknowledges God as omnipotent, all-powerful God. David acknowledges God as omniscient, all-knowing God. David acknowledged God as the omnipotent Father, no? The omnipotent Father, the ever-present God. Omnipresent pala. The ever-present God. Yan po ay kinilala po ni David sa Psalm 139, na ang lahat sa kanya ay alam ng Panginoon. No, naalala ko po, gusto ko lang pong sabihin ulit, no? Yung pong ito hindi po condemnation, no? Yung pagkaalam sa atin ng Diyos na walang nalilingid sa Kanya. Amen. Yung ating pong puso, yung ating pong mga nararamdaman, yung buhay po natin mismo. Amen. Because God cares. Kapag po alam ng Diyos ang lahat sa atin, He is concerned, no? He cares for every details of our lives. At gusto po ng ating pong Panginoon, maranasan natin siya ng lubusan. Kung sino siya sa ating pong mga buhay. Si David po, in-acknowledge niya yan. No? Our God being the omniscient, no? All-knowing God, omnipresent, the ever-present God, the omnipotent, the all-powerful God. Amen. Yan po ang ating Diyos. Yan po ang Diyos na ating pong sinasamba. Amen. Bilang kanyang anak. About you, all about you, God cares. Ang ating pong Panginoon ay kumakalinga sa buhay po ng bawat isa. Kung papansinin natin mga awit ni David, inaawit niya kung sino ang Diyos. Amen? Inaawit niya kung sino ang ating pong Panginoon. At kung paano niya nararanasan ang Panginoon. No? Kung paano niya nararanasan ng Diyos sa kanyang buhay. No? May mga kalaban ako, pero ang Diyos ang aking tanggulan, sabi po ni David sa kanyang mga sinulat, no? My deliverer, my fortress, my shelter, my shield. Yan po yung mga sulat ni David patungkol po sa ating pong Panginoon. May pangangailangan ako, the Lord is my present help, sabi po ni David. Natatakot ako, the Lord said, fear not, for I am with you. Kasama mo ko, huwag kang matakot. Lalaban ako, pagtatagumpayin kita, sabi ng Panginoon. Yan po yung mga buod ng mga awit po na sinulat po ni Haring David, na tunay nga pong nasabi niya, napakainam ang manatili sa Diyos. Mainam po ba? Naitanong ko po last time sa akin pong GE, no? Sa amin po, sa Kabyo Bakal. Kasi po, hindi po sila nagsasalita eh. Hindi po sila nag-share. Pero sabi ko, tinanong ko lang po sila,
Mainam po ba ang ating pong ginagawa? Kayo po ba ay nakikinabang sa mga salitang naririnig ninyo mula sa salita ng Diyos? O kapag po tumango silang ganon, amen, yun na po. No? And I believe one day, sila po ay magsasalita kung paano po nila nakikilala ang ating pong Panginoon. Amen! Hallelujah! Yun po yung sinabi po ni David, no? Panginoon, natatakot ako, sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Alam mo, alam ng Panginoon ang lahat sa atin. He is our shield, He is our shelter, siya yung tanggulan natin, sandigan, kanlungan ng buhay po natin. Kahit na po, yung salitang pagtatago, hindi po nagtatago si David sa Bombay. Wala pa pong Bombay nun, no? Nagtatago po ang ating pong, si David po sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin, kinukuha, kinakausap ni David, inaalam ni David kung paano po ang Diyos sa kanya, kung paano po siya tinutulungan ng ating pong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Seeking God's guidance. Ayan. Paano po ba si David, no, pag-abot sa kanya ng Panginoon in giving him guidance? Amen. Sige po. Seeking God's guidance, no? Sabi po sa Psalm 27 verse 4, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dohoy umingi sa kanya ng patnubay. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, sabi po ni David, no? Ang tumira sa templo niya habang buhay. Amen. Meron po bang ganon? Ibig pong sabihin, sabi po, ganon na lamang po yung pananabik ni David sa templo ng Diyos, kung saan in their time, sa kanila pong panahon, doon po nakikipagniig ang mga anak ng Diyos, so sa tabernacle, sa templo. No? Kaya po inahanap-hanap ni David yan. No? Ulitin din po natin, nung sila po ay nasa kalagitnaan ng digmaan, siya po ay pumunta ng Nob, kung saan po nandoon yung mga pastor, yung mga priest na ginagamit po ng Panginoon, at humingi po siya ng patnubay, humingi siya ng panalangin, no, sa ating pong Panginoon. At sila po naman talaga ay pinagtatagumpay ng ating Diyos. Sabi po sa King James Version, one thing have I desired of the Lord, sabi po niya, that will I seek after. Ito ang aking hinahanap, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Sabi niya, no? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. The inquiry of David in his life is the temple of the Lord. No? Sabi po doon sa nakita ko, no, to behold the beauty of the Lord. No? Sa original translation po, the word beauty means grace, favor, kindness, goodness, and that is the Lord. Ganun po ba ang Panginoon? No? Mabiyaya siya, no? We are favored in God's sight, no? Ang kagandang loob ng Diyos, ang kanyang kabutihan ay nararanasan po kapag pinagmasdan mo kung gaano kaganda, kung gaano po kahanga-hanga ang Diyos sa kanya pong mga gawa sa ating pong mga buhay. Amen? The grace of the Lord is the grace of the Lord, the favor of the Lord, the kindness of the Lord, and the goodness of the Lord. Para kay David, ang pananatili sa tahanan ng Diyos ay mainam. In our time po, mga kapatid, napakahalaga po ng pananatili po natin sa templo ng Diyos. Sa isang banda, sa pag-a-attend po sa pag-church po natin every Sunday, dito pinag-uusapan ng salita ng Panginoon. Dito po tayo nakakakuha ng mga dalayin po natin para po tayo, kung paano po tayo makibaka sa bawat araw, kung paano po tayo mamuhay sa bawat araw. Dito po tayo pinalalakas na ating pong Panginoon, sa ating pong mga GE. Amen? Sa panahon po natin, dito po natin marerelate yun. Amen? Sa panahon po ni David, gusto niyang manatili, that I may dwell in the house of the Lord forever all the days of my life. In our time po, mga kapatid, we will dwell in the word of the Lord all the days of my life.
of all the days of our lives. Yung kung saan po pinag-aaralan ng salita ng ating pong Panginoon, yan po, kung paano po natin yan kilalanin sa ating pong mga buhay, ang salita po ng ating pong Panginoon, sa ating pong mga group empowerment. Amen, kung paano po tayo nakakaabot sa bawat isa, sa pamamagitan po ng salita ng ating pong Panginoon. Para kay David, ang pananatili sa salita ng Diyos, ang pananatili sa tahanan ng Panginoon, ay napakainam po sa kanyang buhay. No? Upang maranasan niya lagi ang pagkupkop at patnubay ng Panginoon. When you seek after the Lord, you will continue to experience His grace, His favor, His kindness, His goodness, and more from Him. Higit pa sa iyong iniisip at inaasahan ay kaya pong iparanas sa atin po na ating pong Panginoon when you seek after the Lord. That is the beauty of the Lord. Bakit kailangan kong hanapin ng Diyos? Nawawala ba siya? Amen? Kumisan, kala ko ba nananatili ang Diyos? Talaga pong nananatili ang Panginoon at hindi po siya nawawala. Tayo ang nawawala minsan. Kaya po sabi ni David, I will dwell in the house of the Lord forever to gaze the beauty of the Lord. Kung sino ang Panginoon, no? Yan po yung patnubay na laging hinahangad ni David sa kanya pong buhay. Ang maranasan niya, ang patuloy na makita ang kagandahan ng sa Panginoon. Ang kagandahan ng buhay ng kay Kristo. At napatunayan na po natin yan. Ang ginagawa po natin ngayon ay nagpatuloy. Amen. Dwell, no? Doon sa mga salita ng Panginoon. And the Holy Spirit is in us, no? Ang banal na Espiritu ay nasa atin po kung saan pinapaalala niya. I-convicts us with the word na sin. No, hindi po kasalanan ng kino-convict sa atin ng banal na Espiritu, kundi po ang righteousness ni Christ sa buhay po natin. Pinapaalala niya kung sino ka sa Panginoon. That you are righteous now, you are favored, you are blessed. That is the beauty of the life na nasa atin po, dahil po sa atin pong Panginoon. To gaze upon the beauty of the Lord ay napakainam po sa atin pong mga buhay. And being with the Lord, you have access in all this. Dahil po tayo nasa Panginoon, meron po tayong access sa mga ito. Lalo na pag lagi mo itong hinahanap. Inaasam, kagaya ni David. Nawawala po ba ang Diyos? Hindi. Humihinto po ba ang biyaya ng Diyos? Hindi po. Binigay na po ng Panginoon ang lahat. Amen. Huwag po nating hayaang mawala tayo doon. Tuntunan tayo po itang dalan na naningginu. Amen. Etamo po lilihis. Huwag po tayong lilihis. Tuntunin po natin ang mga daan ng Diyos, ang Kanya pong mga salita, ang siyang patuloy na nasa atin. Amen. Nang tayo po ay kumilala sa Diyos, the Spirit of the Lord rest upon us. We have the indwelling of the Holy Spirit. Na ngayon, ikaw ay powerful, no? Dahil po sa mga salita ng ating Diyos na nasa atin. No, you are access to grace, favor, kindness, and goodness sa ating pong Panginoon. Ano sabi niya pa po sa 2 Samuel 5:19? Sumangguni si David kay Yahweh, lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Matatalo ko ba sila? Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, lumusob ka at magtatagumpay ka. Amen. Dito po, kung makikita po natin, medyo makulit po si David, para siyang bata. Amen. Yung talagang assurance na binigay ng Panginoon, talaga pong, hindi naman po dahil hindi ibibigay ng Diyos. Amen. Kundi po, talagang nandun yung kanyang puso na sinusure lagi, no? Yung tinitiyak po ni David, matatalo ko ba sila? Sabi po ni David sa ating pong Panginoon, lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Kasi sabi po ng Panginoon, labanan nyo ang mga Pilisteo. Tapos tinanong niya, lalabanan ko ba ang mga Pilisteo? Oo, sabi ng Panginoon. Pero hindi pa po siya umalis. Matatalo ko ba sila? Tanong ni David. Amen. Oo naman, sabi ng Diyos. Amen, no? Sumagot si Yahweh, lumusob ka at magtatagumpay ka. Amen? Wala pong pagkatakot, walang pag-aalinlangan. Ang Diyos po ay tagumpay ang ibinibigay niya sa kanya pong mga anak. Ganyan po hanap si David sa ating pong Panginoon. Ganyan niya po inaasam ang pagkalingang patnubay ng Panginoon sa kanya. In Acts 13:22,
Sabi po, no, ito po yung pangangaral po ni na Apostol Pablo, at nang siya'y alisin ng Diyos, no, ang tinutukoy po ay si Haring Saul, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya. Ano pong sinasabi ng Panginoon tungkol kay David? Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Amen? Nangaral po si na Apostol Pablo, ito po yung pagsasabi patungkol po kay David na sinabi po ng ating pong Panginoon sa anak ni Jesse patungkol kay David, isang lalaking aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Why? Because David talaga pong ganun na lamang ang kanyang paglapit sa Diyos. Hindi po yung pagkailangan mo lang. Hindi po, no? Sabi ko nga po kanina, in every season of his life, sa bawat yugto ng kanyang buhay, kahit nung nakakaranas siya ng maraming katagumpayan over his enemies, amen, the Lord, ang Panginoon ang kanyang pinupuri, ang Panginoon ang kanyang inaalala, na ang lahat ng ito ay binigay ng Diyos, na ano pa man yung kanyang pagdaanan, ano pa man yung kanyang darating, handa po si David dahil ang Panginoon ang kanyang pinagtitiwalaan. Amen. Siya po ang lalaking tinutukoy, no, na anak ni Jesse, isang kinalulugdan na handang laging sumunod sa lahat ng nais ko. Sabi po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po sinabi siyang, he was a man after God's own heart. Amen. Jeremiah 29:13. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Doon sa mga unang verse, no, Jeremiah 29:11, na paborito po ng marami. For I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. Plans to prosper you, nga po, tayong lahat. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Even a bright future. Isang malinaw na kinabukasan galing sa Diyos. Kaya nga sabi po sa verse 13, no, in seeking God's guidance, kapag hinanap ninyo ako, sabi niya sa bansang Israel, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. In our time, sa buhay po natin, sa kasalukuyan, amen, narinig na po natin mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang lahat po ay binigay na ng Diyos. Masama ka pa, mabuti na ang Panginoon. Amen? Wala ka pang ginagawa, nagbigay na ang Diyos. Amen? Kaya nga po, ngayon, kung makikita po natin, nandyan po ang ating pong Panginoon, nandyan yung kanyang patnubay, nandyan po yung kanyang mga salita, nandyan po yung mga salitang nagbibigay buhay sa bawat isa po sa atin. Direction from the Lord kung paano po natin ipapamuhay ito sa ating pong buhay. But it takes you, kapatid, nasa atin pa rin po kung magdidesisyon ka na lumapit sa Diyos at patuloy pong hingin, no, saliksikin, search, no, ang ating pong Diyos sa buhay po natin. Kung paano po sa kanyang mga salita nalalaman po natin kung sino ang Panginoon. Amen? It takes you, si David po ganun no? Nandun yung kanyang paglapit sa Diyos. Sa atin po, no? Sabi ng Panginoon, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Ako'y inyong masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Kaya po, it takes for us to decide, no? Kung paano po natin hanapin ang ating pong Panginoon. Hanapin ang Diyos. Dahil nandyan po ang Panginoon. He is consistent to us. No, ang kanya pong biyaya ay laging nakalaan sa atin. Ang kanya pong mga salita ay laging nandyan para sa atin. Nasa atin po kung paano po tayo magpupursigi, no, na maranasan po yung mga bagay na ito. But for the Lord, as for the Lord, binigay na niya po yan sa atin. Amen. In our work, sa ating pong mga business, sa ating pong mga trabaho, amen, sa ating pong mga kinagagalawan, no? In everything, no? Bilang mga anak ng Diyos, amen,
nandyan po ang patnubay ng ating pong Panginoon. Hindi mo kailangang mag-alala. Amen? Hindi mo kailangang matakot. Hindi po natin kailangang mag-exert ng effort sa ating pong mga sarili. Ipagkatiwala po natin sa Diyos. At yan po isang bagay na paghahanap sa ating pong Panginoon. Hindi po dahil wala ang Diyos. Hindi po dahil kapag nanalangin ka pa lang, dun pa lang tutugon ng Panginoon. Hindi po. Tumugon na ang Diyos. Pero ikaw, kailangan mong mag-decide sa puso mo, sa buhay mo, na kung sino ang pagtitiwalaan mo. No? Ang sabi po ni Joshua sa kanya pong mga nasasakupan in his time, sabi niya, you can serve the God of the Ammonites, the God of ganito, yung mga Diyos-Diyosan nila, you can serve. But as for me and my house, we will serve the Lord, sabi niya. As for you and your house, whom you will serve. No? Sino pong pagtitiwalaan mo? Sino pong ating paglilingkuran? Sino po yung nanaisin po natin, no? Na nandito po sa buhay po natin na kumakalinga sa atin ang ating pong Panginoon. In Psalm 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng mga pangyarihan. Sabi niya, no? Siya ay kakalingain. Siya ay bibigyan ng patnubay ng ating pong Panginoon. Amen? Di po ba napakainam na manatili sa mga salita ng Diyos, sa direction po ng Panginoon, in seeking Him, nandyan po ang ating pong Panginoon. Pero sa atin po, amen, nawa ito po yung lagi nating naisin sa ating pong mga buhay. Dahil ang Diyos ay matatagpuan po natin sa anumang sitwasyon ng ating pong mga buhay. Hindi po kapag nakakaranas ka ng kabigatan, ng kahirapan, wala ang Diyos, hindi po. Even yung mga sitwasyon na hindi po maganda, mas lalo po nating mararanasan kung sino ang ating pong Panginoon. Just call in Him. Just trust in Him. Tayo po'y kagaya po ni David, magtiwala at patuloy na magtitiwala sa ating pong Panginoon. In Hosea 10:12, sabi niya po, mag-asik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang panapabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Si Prophet Hosea po ay post-exilic prophet. Ibig pong sabihin, tapos na yung kanilang pagkabihag. Amen? Ito na po yung sinasabi niya sa bansang Israel. Panahon na upang hanapin mo. It is about time to seek for the Lord. Sabi po niya sa bansang Israel, lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Amen? So, nasa atin po yung pagde-decide. No? Buhay, sa atin din pong mga buhay, na alam na po natin ngayon, uulitin ko lang po, nagbigay na ang Diyos. There is finished work of Christ in our lives. Ang gawin na lamang po natin ay lubos na pagtiwalaan kung sino po ang ating pong Panginoon. At alam niyo po ba na kapag yan ang nakikita po natin sa buhay natin, amen, hindi po tayo mapipigilang mag-share. Hindi po tayo mapipigilang magbahagi sa mga tao kung sino po ang ating pong Panginoon. Amen? Kasi hindi mo sosolohin. Hindi mo po hahayaan na ikaw lang yung nakakaranas nito. Kapag ang tao masaya siya, hindi niya mapigilang ipagsabi kung bakit siya masaya. Amen? Hindi niya, yung nasa mundo, kapag po nanalo sila sa weteng o sa loto. Amen. Wala naman pong ganun, no? Tumataya sa weteng o loto. Ay, example lang po, no? Kahit sabihin ng instruction sa akin, huwag mo na ipagsabi. Baka Pero hindi niya mapigilan na ipagsabi. Kapag in love yung isang tao, no? Sasabihin nung nililigawan niya, huwag mo munang ipagsabi, secret muna natin. Hindi niya kayang itago kasi masaya siya. Amen? How much more with the Lord? Amen? Kung ano pong ginawa ng Panginoon sa atin, we can share. Amen? Wag po tayong matakot. Praise God. Amen? Tayo po, wag po tayong matakot na ipahayag ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? At isa rin pong nasabi ni David sa Psalm 51:10, isang pusong tapat ang sa aking lihain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sabi po niya, bagong damdamin. No?
in our time, spiritual renewal. No? Kinanta po din ito ni engineer. No? Isang pusong tapat ang sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen. Doon sa isang pusong tapat ang sa akin likhain, hindi na po natin ito pinapanalangin. Because nandito na po, no, ang ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And we have already renewed spirit, no? Because of the work of Christ in our lives. Ngayon po, doon tayo sa bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ito po yung tinatawag na spiritual renewal sa buhay po natin. Na sinasabi po ng salita ng Diyos, in this world, no, be not conformed in this world, but be ye conformed. But be ye conformed by the renewing of your mind. Sabi niya po, no, yan po ang binigay ng Panginoon sa atin. Sa mundo po, yan ang mundo. Pero iba na ang tinatakbo. Nandito po tayo sa mundo, pero po iba na yung kaisipan natin, iba na yung damdamin natin, ang damdamin ng salita ng Diyos, ang damdamin ni Kristo na nasa atin. Amen. Sobra po ba ito? Hindi. Amen. Dahil yan po tayo gustong makita ng ating pong Panginoon. Makita ng Diyos na nararanasan po natin ang mga bagay na ito. Ang benepisyo ng ating pong buhay, no, na nakaugnay kay Kristo. Amen? Nandyan po ang ating pong Diyos. David's continuous reliance on God. David continuous reliance on God for guidance is a significant aspect of his life, leading him to be described as a man after God's own heart. Ganun po si David. No? Sinabi ng salita ng Diyos, siya ay katulad ng puso ng ating pong Panginoon. No? Siya po, dahil po sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang continuous reliance, sa patnubay po ng Panginoon sa kanya. Tsaka mas madali po ang buhay kapag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos kesa po sa ating mga sarili. Nakakapagod po ang tingnan ng ating pong mga sarili. Tingnan ng ating pong mga gawa. Mapapagod ka lang po. But when you start and continue to trust in God, sa Kanya pong mga gawa sa buhay po natin, even you are student, no? Kahit ikaw ay estudyante, marami kang ginagawa. Amen. Mahal ka ng Diyos at gusto niyang maranasan mo, no? Ikaw ay ina, no, na ginagawa araw-araw na mayroong pang third eye. Amen. Lahat daw po ng mga ina ay may third eye at mayroon po silang mga mapapagpasensyang anak, sabi po ni Kuya Sol. No? Amen. Yung pinagpapasensyahan nila, ikaw na ang gagawa. Amen. Yung mga sabi, pagod ako. Ikaw na yung gagawa. Amen. Kahit po ganon. Amen. In every aspect, in every situation of our lives, God is with you. At ang kalakasan po ng Diyos, ang patnubay ng Panginoon ay nasa sayo. He is omniscient, omnipresent, and omnipotent God in your life. God cares, God is concerned all about you, no, bilang Kanya pong mga anak. Amen. Nandyan po ang ating pong Panginoon. Music please, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Awitin po natin itong awit. Sabi po ni David, one thing have I desire, sabi po niya, no? That I may dwell in the house of the Lord forever, to behold your beauty, makita ang kagandahan ng Diyos, makita ang kagandahan ng pananatili sa templo ng Diyos, makita ang kagandahan kung sino po ang ating pong Panginoon. And ito po ang gustong makita ng Diyos sa ating pong mga buhay, kung paano po natin siya hinahanap. Hallelujah! Let us praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Thank you for your word, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. One thing I desire,
I pray, so I pray to you, yes. Lord, your name is higher than the heaven. Yes, Lord, hallelujah, is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. Hallelujah, the name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. You are higher than hopes, higher than dreams, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. Higher. We will seek your face, Lord. Oh, Jesus. And I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. Jesus, Jesus, and I will seek your face. Oh, call upon your name, Jesus, and all I want is you, more than anything. Jesus, Jesus,
Praise the Lord. Manatili po tayo sa diwa ng panalangin. Alalahanin po natin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating banal na komunyon. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong katapatan. Ang lahat ng inyong ginawa, ang tagumpay po ninyo doon sa krus ng Kalbaryo, ay inaalala po namin ngayong umaga, Panginoon. Every day of our lives, Lord God. But today, Lord God, amin pong ipapartake ang pinakamakapangyarihang simbolo ng iyong katawan. Pinakamakapangyarihang simbolo ng iyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo. Inialay po ninyo ang iyong buhay, natigis ang iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang sa ganoon sa pamamagitan ng iyong latay, kami gumaling sa aming mga karamdaman at sa pamamagitan ng iyong dugo, ay magbagyan ng kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat o Diyos sa inyong pag-ibig at katapatan. Hallelujah. Habang pong ibinibigay ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoon at ng katas ng ubas na simbolo ng dugo ng Panginoon, tayo po'y umawit sa Panginoon at manatili sa diwa ng pagpupuri. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala, magtitiwala sa iyong pag-ibig, pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Thank you, Lord. Salamat o Diyos. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, sinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. At hinawakan ni Jesus ang saro at sinabi, ito ang aking dugo ng bagong tipan. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyong bilang alaala sa akin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi namin ginugunita, Panginoon, ang iyong kadakilan, kabutihan niyo po sa amin. At ngayon, Panginoon, sa magitan ng iyong dugo, kami po ay napatawad, nahugasan ang aming kasalanan. At ngayon, Panginoon, naituringan ninyo kaming mga anak. Kapag ko sa Panginoon, sabay-sabay tayong inumin natin to bilang alaala at bilang pasalamat sa ginawa at tinapos ni Jesus sa buhay natin. Sabay-sabay natin inumin ito. Pasalamatan
Palakpakan natin, Diyos. Salamat po Marin at salamat din sa bagong salamin. Ganda salamin, bago. Okay? Praise God. Napakaganda po ng salita Diyos. Amen? At napakasarap pakinggan. Napakasarap itong ating patuloy na pagbuli-bula sa ating mga buhay. Sabi po sa 1 Samuel chapter 13, verse 12-14, ngunit hindi na ito mangyayari. Dahil nakakita ng Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya at at ginagawa niya na siyang pinuno para sa kanyang mga mamayan. Dahil hindi ka susunod sa utos ng Panginoon. So, verse 15, parang kulo ata. Pwede na rin lang. So, yun po ay, excuse me. Tuloy po na, may kinote po si Madam Irene na sa Acts 13:22 na hindi na mangyari daw yun dahil sabi ni Samuel kay Saul na hindi na mangyari, maghahari ang buong pamilya niya sa buong Israel. Dahil may nakikita ay, sorry po. Grapes. I need water. Okay. Okay. Praise God. So, nakita po, papalit kay Saul. At yan po si David. At nung sinabi pa ano to, hindi pa naipanak si David. Hindi pa po siya dumating. 8 years po, after 8 taon, doon pa lang naipanak si David. So, ang Panginoon ay titignan niya ang mga tao. Sabi nga ni si Arlene sa kanta niya, Samuel 1:33, na alam ng Panginoon kung sino tayo. Kilala niya tayo. So, bago pa ipanak ang tao, alam na niya kung sino siya. Hindi dahil sa kontrolado niya ang lahat ng tao, kundi yun na nakita niya, hindi siya sabi ni Irene, alam niya lahat. Dahil nakita niya na si David ay merong pusong katulad niya na susunod sa kanya. Kaya po, gano'n lamang sinabi pa naman na nakita ako na papalit kay Saul. So, mga kapatid, hindi lang Saul, hindi lang Jeremiah, hindi lang si Pablo, hindi lang si Moses, kundi tayong lahat. Bago pa tayo pinak, makikita namin po ano buhay natin. At tayo papatubahan niya, gagabayan niya, paano tayo mamuhay sa mundo ito. Kaya ikaw, kapatid, malarap pa noon, kaya ikaw, kapatid, ikaw ay may layunin sa mundo kung bakit tayo panak. Hindi lang para magkaroon ng pera, kundi ang Panginoon ay may siyang magandang plano para sa iyo, sa iyong buhay. Kaya kapatid, kilalanin mong patuloy ang Panginoon sa buhay mo. At sabi ng Acts 32, susunod siya sa mga utos. Yan na nakita niya. Nakita pa sa kanya. Ang bawat isa ay may magandang nakita ang Diyos sa atin. Pero nasa ating buhay kung anong pipili natin. Pero wala siyang masamang nakikita sa buhay mo. Kundi lalo pa mo mabuti dahil ikaw ay galing sa Kanya. Kaya lamang nasa iyong pagpili kung saan ang iyong pamumuhay sa iyong buhay sa Panginoon o sa mundo ito. Kaya ikaw po ay pinapatubayan ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Hindi kanya kinalimutan, hindi kanya binagulit sa kanyang buhay, sa kanyang isip. Sabi nga ng Jeremiah 2:11, for I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you. Alam ng Diyos sa kanyang layunin. At hindi lang alam niya ang layunin, kundi nasa kanyang isipan kung ano ang magandang buhay na yung katatahaking sa mundo. Pero nasa yung pagpili. Ating kilalanin ang Panginoon sa ating buhay. Sa John chapter 6,
meron po nang pangyari doon. At ang mga tao yung nakita ng himala na ginawa ni Jesus. Ilang mga libo, na kanyang ipinakain. At nakita ng mga tao, ang mga bayan nila. At sabi ng mga tao, ano po ang dapat namin gawin? Para sa ganun po ay matupad namin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag niyong pagsumikatan ang bagay na pagkain nasisira, kundi ang pagkain hindi nasisira. Ano dapat namin gawin? Verse 29. Ang sabi ng Panginoon, ang gawa dapat niyong gawin ay sumampalataya sa sinugo ng Diyos at yan ang Panginoon. Sumampalataya kayo sa Panginoon. Pag tayo sumampalataya sa Panginoon, tunay nga po na tayo ay makakasunod sa Kanyang kalooban. Kapag hindi tayo sumampalataya sa Kanya, wala tayong magawa. Liban sa Kanya, wala tayong magagawa. Pero kapag Panginoon nasa buhay, tunay nga po, magagawa natin ang lahat ng bahay dahil hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa katuwiran ng Kristo kung bakit natin magagawa ang lahat ng kalooban ng Panginoon. Kaya matatahakan natin ang buhay na hindi tinakda ng Diyos at ang lalo niya Panginoon sa ating mabuhay. Ay ikaw at ako, ay meron po magandang kinabukasan. Meron tayong magandang buhay sa mundo ito. Hindi natin kailangan isipin ang mundo na pahirap mabira. Ang isipin natin ay sinasabi ng pasalita ng Diyos. Sa isipin natin, ang sinasabi ng Diyos. Kaya ikaw at ako, kapag nakita natin na kalikasan ng Diyos, ang Diyos mismo ay sumasa atin. Hello? Ang Diyos mismo ay sumasa atin. Ituloy nga po, wala tayong alalanin, wala tayong masamang iisipin. Kundi lahat ay tagumpay, lahat ay magandang kinabukasan. Ano man nangyari sa ano man challenges, ano man ang pagkakamali natin, kapag tuloy natin kilala po naman, kapatid, ikaw ay secured. Ikaw ay secured. Katiyakan sa buhay. Walang masamang mangyari sa iyo. Ano man ang mga isabang na mangyari sa mundo o masamang nagawa mo. Pero kapag kilala mo siya, maganda pa rin ay yung kakinatan sa buhay nito. Araw-araw, sa buhay mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan. Kaya kapatid, ang saya-saya ko, ako may patuloy na binabago ng Panginoon. At tuloy na po nakita ko, basic lang po ang bahay nito, na ang Diyos ay sumasakin. Ang kanyang kalikasan ay saya. Ang Diyos mismo, ang siya may lalangat lalo po. Sabi niya, atayin niya ng Panginoon, siya alam niya lahat, makapangyarihan, at siya ano yung omnipotent, omniscient, ano ba? Present siya lagi siya nandyan. Yan po, basic. Yan po, ng Diyos natin, ay sumasa akin, sumasa iyo. Anong balabong bagay na yung dapat ikalungkot, i-depress sa iyong buhay? Kundi araw-araw, itagumpay ka, araw-araw, ikay masaya. Dahil ang Diyos mismo ay sumasa akin, sumasa iyo. Napakadakila, Panginoon. Alam nyo, ilan po ang ating isipin, napakasarap na mamuhay sa Diyos. Napakasarap na magpuri, napakasarap na alalahanin na kung sino kayo, na ang Diyos ay sumasayo. Ang lahat ng bagay nasa Kanya, ang lahat ng bagay na likha na lahat ng lupa ay nasa iyo. Amen. Hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa iyong pagsalampataya kay Kristo. Lahat ng bagay na kay Kristo nasa Ama, at ang nasa Ama ay na kay Kristo. At lahat ng na kay Kristo na nasa Ama ay nasa iyo rin. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil si Kristo ay sumasayo, kaya ang Diyos ay sumasayo. Amen. Prapo natin ba? Kaya, lalong sumaya, lalong puya pa ang buhay ko, lalong may katiyakan ang buhay ko. Walang masamang dapat kong isipin. Walang masama dapat kong alalahanin sa buhay ko. Walang masama dapat kong nagawang masama. Kundi lahat ng bagay ay mabuti. Lahat ng bagay ay maganda. Lahat ng bagay maganda kinabukasan ko sa buhay ko. Kaya kapatid, kayo magkatakaba ng araw. Kapag ako'y nakita niyo sa Facebook, nagraran ako, tumatakbo sa CDC.
Huwag mo taka, dahil ang Diyos, ang siyang may gawa na lahat ng bagay. Kaya lahat tayo magpuri, magpasalamat sa kalagi sa Panginoon. Kaya sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Hallelujah! Palakpan natin, Panginoon. Kaya tayo po tayo. Let's all stand. Hallelujah! Hallelujah! We thank you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. Sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Sa magandang bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat sa iyong tabang salita na ginagawa din sa kanyang pamilya. Salamat, O Diyos. Ikaw ang patuloy na uusap. Ikaw. Kaya po, kami nagbuburi ng pumasalamat sa iyo. Kaya, Lord, wala kaming dapat iagam-agam. Wala kaming dapat kalungkot. Wala kaming dapat i-depress sa aming buhay. Wala kaming dapat ilalalahanin, katakot sa aming buhay. Dahil ang Diyos na may silang po ay sumasa amin. Nung kami basahan pa, hindi kami tumawag pa kay Kristo. Patuloy namin i-reject. Pero hindi mo kami pinabayaan hanggang ikaw ang tinanggap sa aming buhay. Kaya ngayon pa kaya na kami mga anak mo, lalong hindi mo ipabayaan ano man mangyari, ano man pagkakamali, ano man mga problema, ikaw Panginoon ay hindi mo kami kalaman, kinakalimutan, pinabayaan. Kaya Lord, tunay nga po, patuloy namin kilalanin kung sino kami at kung ano ang ginawa mo sa amin. Kung sino ka sa aming mga buhay. Kaya Lord, we thank you. We give praise and glory. Lahat ng bagay na kakulangan ay may kasaganaan sa inyo. Lahat ng bagay na problema ay solusyon sa inyo. Lahat ng kadiliman ay meron kaliwanagan. Lahat ng negatibo ay meron mong positibo sa aming buhay. May magandang bagay sa buhay namin. Lord, salamat Panginoon. Sa mga ito, we give praise and glory in the name of Father and the Son and the Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen.